Good day, everyone. I'm Ronaldin F. Morco. And I'm Lance Vincent R. Carbonell, 4th year criminology student from City Global College. Ngayon is pag-uusapan natin ang usefulness and impact ng TCMP or Therapeutic Community Modality Program sa ating mga bilanggo or persons deprived of liberty o mas kilala sa tawag na PDL. So, let's start. TCMP or Therapeutic Community Modality Program ay isang core program ng BJMP or Bureau of Jail Management and Penology na ginagamit para sa rehabilitation ng persons deprived of liberty or PDLs. Isa itong structured program kung saan ang kulungan ay ginagawang parang maliit na community na merong rules, responsibilities at group support. Ang goal nito is baguhin ang maling asal and mindset ng PDL para maging mas mabuting tao at handa silang muling makisalamuha sa lipunan. So, sa usefulness ng TCMP is meron tayong holistic healing and rehabilitation. Sa holistic healing and rehabilitation, dito is pinagsasama-sama ng program yung iba't ibang uri ng therapy kagaya ng cognitive behavioral therapy or CBT, group therapy, counseling, trauma-informed care o pangangalaga para sa mga may dinaanang trauma. So, nakakatulong ito upang mas malalim na maunawaan at malunasan ang pinagmulan ng problema, Hindi lang ang sintomas. Next is meron tayong behavioral change. So sa behavioral change is dito natutulungan ang PDL na baguhin ang kanilang asal, disiplina, mindset. Hindi lang sila basta nakakulong, tinuturuan sila ng self-control at tamang decision making. So sa behavioral changes, meron tayong behavioral shaping tools, which is 7 behavioral shaping tools. Unang-una is meron tayong talk to, pull up, deal with, haircut, learning experience, general meeting, and expulsion. Number 1 natin is talk to. Sa talk to, isa itong mahinahong pakikipag-usap sa isang kapwa residente or PDL ukol sa maling asal o kilos. Layunin nito is ipaalala o itama ang isang maliit na paglabag sa community rules. Next is pull up. Ito ay isang diretsahang pagbibigay ng feedback o pagpupuna sa isang kanais-nais na asal ng isang member or isang kapwa PDL. Layunin nito is ituwid agad ang maling gawi para hindi na lumala. Next is meron tayong deal with, or ito yung pagharap at pagpo-process ng personal na issue o maling ugali sa harap ng grupo. Ang goal nito is maging bukas at matutong tumanggap ng puna or pagkakamali ang isang PDL upang mapabuti ang sarili. Next is meron tayong haircut, which is a structured group confrontation kung saan binibigyan ng feedback ang isang miyembro na may paulit-ulit na paglabag. Ang goal nito is para maging aware siya sa effect ng kanyang ugali at matuto din siya mula sa kasalanan na nagawa niya. Then next is learning experience. Isang konsekwensya, or consequence o aral na ibinibigay sa isang miyembro matapos ang paglabag sa panuntunan. Next naman natin is meron tayong general meeting, isang pangkalahatang pagpupulong ng buong community, kung saan tinatalakay ang mga issue, papuri o paglabag ng mga miyembro. Then goal nito is palakasin ng samahan, disiplina at accountability sa grupo. Then last is meron tayong expulsion. Expulsion naman is pag-alis o pagtanggal ng isang miyembro mula sa komunidad dahil sa matinding paglabag o di pagsunod sa mga patakaran. Ang layunin nito is ipakita na may seryosong consequence
ang patuloy na hindi pagtupad sa mga alituntunin. So, next natin is meron tayong number 2, emotional and psychological support. Sa emotional and psychological support, ito is hindi madali ang buhay sa loob ng kulungan. Kaya, importante ang emotional at psychological support. Sa TCMP, may mga counseling session, group therapy at support groups kung saan malaya silang nakakapaglabas ng kanilang mga saloobin at makakuha sila ng gabay sa kanilang mga kapwa PDLs. Next is meron tayong rehabilitation and reformation. Ang pangunahing goal ng TCMP ay rehabilitation and reformation. Hindi lang parusa ang layunin ng pagkakakulong kundi rehabilitation or pagbabago ng masamang gawi at paghubog sa kanila bilang isang responsableng mamamayan na handang bumalik sa lipunan. So, number 4 hanggang number 7 would be explained by Ronaldine. So, that's it for me. So, next natin is peer accountability. Sa Therapeutic Community Modality Program, may positibong sistema kung saan ang mga PDL o person deprived of liberty ay nagtutulungan or nagbabantayan. Tinatawag itong peer support at peer pressure, pero sa positibong paraan. Ibig sabihin, hinihikayat nila ang isa't isa na magbago at umiwas sa maling gawain. Halimbawa nito ay kapag may PDL na nalulungkot o natutuksong gumawa ulit ng bawal, may kapwa niya na lalapit sa kanya at magbibigay siya ng payo o suporta. Kung may isa naman lumalabag sa patakaran, pinapaalahanan siya ng mga kasama niya, PDL, na sumunod sa proseso. So, next is skill development. Sa skill development, sa loob ng programa, tinuturuan ang mga PDL ng mga mahalagang kasanayan tulad ng pagko-communication, sa decision making, sa anger management, at problem solving. Layunin nito na matulungan silang harapin ang mga hamon sa buhay paglabas nila sa kulungan. Halimbawa, sa pag-workshop kung saan tinuturuan sila gumawa ng resume, makipag-interview sa trabaho, o humawak ng pera. Mayroon din namang vocational training tulad ng pag-aayos ng kuryente, pagluluto, o paggawa ng handicrafts. Next natin ay restoration of self-worth. Dahil sa kanilang nagawang kasalanan or pagkakakulong, maraming PDL ang nawawalan ng tiwala at respeto sa sarili. Dahil sa programa ng TCMP, unti-unting itong binabalik sa pamamagitan ng mga aktibidad na nagpapakita na sila ay may halaga pa rin at may karapatang magbago. Halimbawa, kapag nabibigyan sila ng pagkakataon na mamuno sa isang grupo o makatulong sa kapwa PDL, nararamdaman nilang may silbi sila. Tapos, halimbawa, na isang PDL ang naging facilitator sa isang group session, dito niya muling nararamdaman na may tiwala ang iba sa kanya. Doon makikita na self-worth. So, next natin is preparation for reintegration. Dito naman, isa sa pinakamahalagang bahagi ng TCMP ay ang paghahanda ng mga PDL sa pagbabalik sa lipunan. Tinuturuan sila na kung paano makisama sa ibang tao, maghanap ng trabaho, at umiwas sa dating gawain nila. Halimbawa, bago sila makalaya, may mga simulation o role-playing activities na
kung saan ginagaya ang mga sitwasyon sa labas ng tulad ng pakikipag-usap sa employer o pagharap sa tukso. Tapos may mga seminar din tungkol sa pagiging responsable sa pamilya at komunidad.